Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon dahil nakapaglaan po tayo ng oras at gumising po tayo ng maga upang makarinig at makapagpuri po sa Panginoon. At bago po tayo dumako sa paghahayag ng salita ng Diyos ay awitan muna po natin ng Panginoon. Matibay na sandigan. Ang gagaling ang tulong ko, ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at di makapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Isa pa nga po. Saan bang gagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at di mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Sa gitna ng aawitan kita, sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Paglaw mo ng iyong ang mga bantuan. Mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Abutin ninyo, Panginoon, sa chorus nga po maglasagit. Hallelujah. Aawitan kita, sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sa pangako maglaho man ang langit at lupa, maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Ikaw, O Diyos, ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Hallelujah, napakabuti ninyo, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang sumama, Panginoon, ngayong devotion, Panginoon. Kayo po, Panginoon, na magbigay kalakasan, Panginoon. Dahil, Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, dahil kayo po, Panginoon, nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang nagbigay kalakasan, Panginoon, sa amin para kami po gumising ng ganitong kaaga, Panginoon. Para kami mag-awitan sa inyo, Panginoon, para kayo'y purihin namin, Panginoon. Marami pong salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah, kayo po, Panginoon, ang sumama sa amin, Panginoon, ang manguna, Panginoon, sa devotion na ito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kahit man po kami, Panginoon, ay dumaranas, Panginoon, ng mga pagsubok, Panginoon, kayo po'y nariyan, Panginoon. Kayo po'y malalapitan namin, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Hallelujah, kailanman hindi kayo magbabago, Panginoon. Kayo'y tapat na Diyos, Panginoon. Hallelujah, napakabuti ninyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kayo'y malalapitan na Diyos, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, napakabuti ninyo, Panginoon. Hallelujah, kayo
Panginoon, o maghari, Panginoon. Tanging ang kalooban niyo po, Panginoon, ang masunod, Panginoon. Hallelujah. Sa maghahayag po, Panginoon, ng inyong salita, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang manguna, Panginoon. Itago niyo po siya, Panginoon, sa inyong likuran, Panginoon, upang ang kanyang masambit, Panginoon, ay tanging sa kalooban niyo lamang po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kayo po, Panginoon, ang manguna, Panginoon, at sumama sa amin, Panginoon. Pupurihin po namin kayo, Panginoon. Maraming salamat in Jesus' mighty name. Amen. At meron pong kapatid po natin sa Panginoon na nagnanais po na magpatotoo. Tinatawagan ko po si Sister Paula Bisilio. Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at sa mga nanonood po ng ating devotion ngayong umaga. At nais ko lamang po magpatotoo sa kabutihan po ng Panginoon. At bago po ang lahat, ako nga po pala ulit si Sister Paula po. At 2 years ago po, katulad din po ako ng iilan po sa atin. Bago po makakilala sa Panginoon ay ako rin po ay nasa makamundong gawain. Natatandaan ko po, last December 2023, ako po ay nasa pinakamatinding sitwasyon po. Noong mga panahon po na iyon, masyado po akong nasa mundo, hindi ko po napapansin ang mga nasa paligid. Lahat po ng gawain, ng ginagawa ng mga makamundong kaluluwa ay ginagawa ko po. Pero noong mga panahon po na yon ay ako po ay nagkasakit at masyado rin pong lumayo sa mga tao, kahit din po sa magulang ko po ay hindi ko rin po napansin. Pero salamat po sa biyaya ng Panginoon, ako po ay nakapakinig ng salita ng Diyos. Kung natatandaan ko po, January 14 po, 2024, kamakailan lang po ito, ay nakadalo po ko sa isang gawain po. At salamat sa biyaya ng Panginoon, ako po ay hinaplos ng Panginoon noong araw po na iyon. At napalalim po ako sa Panginoon, kinilala ko po siya ng lubusan noong mga panahon na iyon. At salamat po sa kabutihan ng Panginoon at sa biyaya niya po. At 2 years ago, hanggang ngayon po ay ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Maaga niya po akong tinawag kahit po sa kabila po ng aking edad. Ako po ay patuloy na nag-aaral at lumalago po sa Panginoon. Pero sa buong 2 years na po iyon, ako po ay nagpapasalamat sa biyaya at sa kabutihan ng Panginoon. Nung ako po ay nakakilala po, maaga rin po akong tinawag ng Diyos sa kanyang ministeryo. Ako po ay isang Sunday school teacher po dito po sa Dorofit, Bacoor. At salamat sa patuloy na biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ipapasalamat po ako sa kanyang biyaya po at pagpapala po sa aking buhay, na sa kabila po na kahit po maiksi pa lamang po ako na taon na nakakilala sa Panginoon, ay pinalago niya po ako ng lubusan. Hindi ko po akalain po na bakit po ako ang tinawag ng Panginoon sa kabila po ng aking karumihan, sa kabila po ng aking mga pagkakamali. Pero ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kabila po ng aking karumihan at aking mga kasalanan ay hindi niya po ako tinawag po doon. Tinawag niya po ako sa aking pangalan. Tinawag niya po ako bilang lingkod. Kaya nagpapasalamat po ako sa kabutihan ng Diyos. At hanggang ngayon po, patuloy ko po na pinararangalan ng Panginoon, pinapupurihan, at patuloy na kumikilos po sa aking buhay. Kaya salamat po sa Panginoon. At ngayon po, ay binabalik ko na po ang devotion na ito sa mag-aaral at maghahayag ng salita ng Diyos sa ating pong pastor, kay Pastor Lemuel Maceredo. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Ang Panginoon natin ay matibay na sandigan sa lahat. Amen. Magandang umaga po.
Patuloy tayo pagpalain ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita. Si Sister Pau, ito po si Ate Pau ay malaking tulong sa amin dito sa gawain. At nung siya ay nakakilala sa Panginoon, mabilis at maaga siya na-assign na sumuporta sa pagtuturo ng mga bata. At naging paraan din yun para patuloy na maging mabilis yung kanyang paglago. At hanggang ngayon ay ginagamit ng Panginoon. Ito'y nagpapasalamat sa Panginoon na patuloy na yung gospel, the power of the gospel to change lives ay nakikita at namamasdan talaga natin sa bawat mga churches pagka may mga bago na nakakakilala sa Panginoon. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Dito po tayo, Salmo chapter 46 verse 1 to 3. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, pinakahandang saklolo sa oras ng kagipitan. Kaya hindi tayo matatakot mayanig man ang mundo at gumuho ang mga bundok sa karagatan. O umugong man ang mga dagat dahil sa alon na naglalakihan. At dahil dito nayayanig ang mga kabundukan. Hindi tayo dapat matakot. Amen. Magbukas pa tayo ng salita ng Panginoon. Salmo chapter 18. Nasanay na ako ng salmo po. No? Dati kasi, nung wala yung ASND, awit. Mga awit. Nasanay na tayo ng salmo. Salmo chapter 18, verse 1 to 2. Iniibig ko kayo, Panginoon, kayo ang aking kalakasan. Panginoon, kayo ang aking matibay na batong kanlungan at pananggalang. Kayo ang tagapagligtas, ang aking tagapagligtas, nag-iingat at tumutulong sa akin. Karapat dapat kayong purihin, Panginoon, kapag tumatawag ako sa inyo, inililigtas nyo ako sa mga kalaban ko. Amen. Purihin po ang Panginoon. Napakaganda. Subukan ko pong hanapin dito sa Isaiah. Meron pa isang verse na napakaganda po. 54. Isaiah 54 verse 10. Sabi po dito, gumuho man ang mga burol at bundok, ang pag-ibig ko sa iyo'y hindi mawawala, maging ang kasunduan ko sa iyo na ilalagay ko kayo sa magandang kalagayan. Ako ang Panginoong naaawa sa inyo ang nagsasabi nito. Praise God. Kagaya nung inawit ko, maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang mga salita ng Panginoon. Kung meron man tayong pangahawakan sa ating pong buhay, o anumang matibay na masasandigan po natin, yun po ay ang Panginoon, yun po yung kanyang salita. Na pagka sinabi ng Panginoon, it shall be done. Na pagka sinabi ng Panginoon, talagang matatayuan mo ito, mapangahawakan mo ito. Merong isang kwento sa Biblia kay Haring David dito po sa 1 Samuel chapter 30. Kay Pastor Paul ko po ito natutunan. Parang nakikita ko pa nga siya pagka binabanggit ko po. Parang naaalala ko pa siya kung paano niya to very passionate itinuturo sa amin. 1 Samuel chapter 30 verse 1 to 6. Nakipaglaban sila David at pabalik na sila sa Siklag. Ang istorya ay yung mga Amalekita ay nilusob yung kanila pong kampo. 1 Samuel chapter 30 verse 1. Nakarating si David at ang mga tauhan niya sa Siklag nang ikatlong araw. Sinalakay ng mga Amalekita ang Negev at Siklag. Nilusob nila ang Siklag at sinunog ito. Verse 2. Niniyag nila ang mga babae at ang lahat ng tao na nasa Siklag. Bata man o matanda, walang pinatay, kahit isa. Pero tinangay nila ang mga ito sa kanilang pag-alis. Nang makarating si David at ang mga tauhan niya sa Siklag, nakita nilang napinsala ng apoy ang kanilang lugar. At ang kanilang mga asawa at anak ay binihag. Grabe, isang napakatinding
sitwasyon na parang kung saan ay panaginip lang. Kagaya ni Job, sabi ni Job, dumating ang isang bagay na pinakakinatatakutan ko. Dumating yung sitwasyon na parang ang hirap tanggapin. At umiiyak daw yung mga lalaki hanggang sa, sabi niyan, kaya si David at ang mga tauhan niya ay nagsitangis hanggang sa maubusan sila ng lakas sa pag-iyak. Naalala ko tuloy si Daddy kung paano niya ito pinapaliwanag. Na itong mga grown-up man, itong mga matatapang sa labanan ay umiiyak hanggang sa, ano ba itsura ng mga umiiyak na wala ng tunog? Gano'n na. Wala ng lakas. Kasama sa mga biyag ang dalawang asawa ni David na si Ahinoam na taga Jezreel at si Abigail na taga Carmel, byuda ni Baal. No? Nabal. Dito makikita natin, the Bible is not this part is not a prescription, it is a description. Kasi baka i-take context ng mga tao na, o tanyo si David, dalawa asawa, kaya ako pwede dalawa asawa. Hindi, dinidescribe lang yung kakulangan ni David. No? But this is not a prescription. Ang prescription ng Bible, si Jose. Ang Panginoong Jesus. Sa pag-aasawa. Bilang tayo, siya ang asawang lalaking, tayo ang bride of Christ. Ang prescription ng Biblia talaga, isa lang ang asawa. Anyway, sobrang nag-alala si David dahil nag-uusap ang mga tauhan niya na batuhin siya. Masama ang loob ng bawat isa dahil sa nangyari sa asawa at anak nila, pero nakasumpong siya ng kalakasan mula sa Panginoon niyang Diyos. Amen. Nag-aalala si David, nalulungkot siya, naguguluhan siya, di niya alam kung anong gagawin niya. Ang tanong kasi, paano kung yung kakampi mo, kaaway mo na? Paano kung yung inaasahan mo, wala siyang anak, wala siyang asawa na, pa, kaya mo yan. Daddy, kaya mo pa yan, pasok ka sa work. Sa mga pastor, nakatulad ko po, may magpapalakas pa sa'yo, pagka pinagtimpla ka ng kape, okay ka na agad eh. Pagka malamig o mainit, kung ano man yung gusto mo po. Pagka inaya ka sa mang inasal, okay ka na agad, masaya ka na. Eh paano pagka lahat na ng tao, ikaw ang sinisisi? Mali yung decision mo. Kahit na ikaw, hindi mo naman gusto lahat nung nangyari. Kaya mahirap maging magulang, mahirap maging leader, mahirap maging pastor, maging teacher. Ano bang namumuno? Mahirap mag-lead. Dahil pagka nagkamali ka, sisi ka ng mga tao. At nararanasan natin yun po bilang mga tao. Sa sitwasyon na ito, gusto nang batuin si David nung lahat ng kanyang kasamahan. Talagang pagka binato siya dyan, sabi ni Daddy, libing ka na agad. Hindi na kailangan umukay para sa'yo. Malilibing ka sa bato. Pero alam ni David kung ano yung kanyang gagawin. Verse 7. Nung nakasumpong ang kapatid natin si David, na aring David, nakalakasan, kumilos na agad siya, tumayo na agad siya. Sabi niya, kaya sinabi ni David sa paring si Abiathar na anak ni Ahimelech, dalhin mo sa akin na espesyal na damit ng pari. At dinala ito ni Abiathar sa kanya. Nagtanong si David sa Panginoon, nahabulin ko po ba ang sumalakay sa amin? Matatalo ko po ba sila? Sumagot ang Panginoon, oo, habulin mo sila. Matatalo mo sila at magtatagumpay ka sa pagliligtas sa mga bihag. Pinangawakan niya ni David po. To make the long story short, tumayo si David, bumangon siya, hinabol nila yung anumang kinuha ng kanilang mga kaaway. Mga kapatid, minsan kasi pagka nagkamali tayo, pagka nalulungkot tayo, inaagaw ng kaaway, no? To kill, to steal, and to destroy. Sinira ng kaaway yung relasyon mo sa Panginoon. Sinira ng kaaway yung relasyon mo sa iyong pamilya. Nawalan ka ng trabaho, nagiging stagnant yung iyong buhay, nagiging idle ka, nagiging tamad ka. Minsan parang sinusuko mo yung lahat, nanlulumo ka, wala kang kakampi.
Nandyan na ulit, bumabalik na ulit yung dati mong mga ginagawa at nalulungkot ka. Ano sabi doon sa sinabi doon sa verse 6? Nakasumpong siya ng kalakasan mula sa Panginoon. Pagka wala kang masandiganan, walang tao na nagpapalakas sa iyo, you will always found strength in the Word of God. Amen. Palagi kang makakasumpong ng encouraging word sa salita ng Diyos. And sabi sa English yan, David found strength. Siguro siya ay nag-iisa doon sa kanyang tent. Siguro nagpe-pray si David, umaawit sa Panginoon. Hanggang sa makuha niya yung lakas. Bumangon siya, nasikaso niya, hinabol niya. At anong ginawa ng Panginoon? Verse 17, 1 Samuel chapter 30, verse 17, sinalakay sila ni David at ng mga tauhan niya mula sa paglubog ng araw hanggang sa kinagabihan na sumunod na araw. Walang nakatakas sa mga Malikita maliban sa 400 na kabataang lalaki na sumakay sa kamelyo nila at tumakas. Nabawi ni David ang lahat ng kinuha sa kanila, pati na ang dalawa niyang asawa. Sa oras po na ito, mga kapatid, huwag natin tanggapin. Sabi ko noong nakaraan, wag tayong magpatalo. Wag natin tanggapin yung pagkatalo. Hindi dahil sa makikipag-away ka, no, kundi pagka pinipilit ka ng masama na gumanti rin. Pagka pinupush ka ng society na magtampo o na magalit sa Panginoon, wag mo itapon, do not throw the towel, sabi. Do not throw the towel. Pagka kasi binabato yung towel sa boxing, sabi sumusuko. Wag mo isuko yung laban. Bumangon ka at mababawi mo pa yan. God can restore everything that the devil has stolen. Amen? Sabi yan, walang nawala, bata man o matanda. Verse 19 po ako. Lalaki man o babae, muli niya nakuha ang mahalagang bagay at ang lahat ng kinuha ng mga Amalekita sa kanila. Nakuha niya ang lahat ng tupa at baka at pinauna ang mga tauhan niya ang mga hayop na ito sa harapan nila habang sinasabi lahat ng ito ay nakuha ni David bilang gantimpala. Pagka isang tao ay kumikilos talaga sa kalakasan na nagmumula sa Panginoon, kayang baguhin ng Panginoon yung narrative, kayang baguhin ng Panginoon yung istorya. He can turn it around. Minsan lang ayaw kang pabangunin ng kaaway, binubulungan ka ng kaaway, ng society, na kung ano yung napapanood mo sa sarili, sa Facebook, kung ano yung nakikita mo sa sarili mo. At mismong mga pangit na salita ay lumalabas sa iyong bibig. Sa panahon na yan, tumigil ka. Be still. At lumapit ka sa Panginoon. Alalahanin mo na ang Panginoon ay tumutulong sa kanyang mga anak. Kaya sabi doon sa awit na kinanta natin kanina, Salmo chapter 121, tumitingin ako sa mga bundok. 21 verse 1 and 2. 121. Tumitingin ako sa bundok. Saan nanggagaling ang aking saklolo? Ang tulong para sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at ng lupa. Sabi diyan, hindi niya papayagan na ikaw ay mabuwal. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi natutulog. Bantay sarado tayo ng Panginoon. At hindi natutuwa ang Panginoon pagka ang kaaway ay nakakagawa sa atin. Sa ating paglapit sa Panginoon, kamtan natin yung kalakasan. Amen? Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay manalangin sa umaga po na ito. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Saan manggagaling ang tulong ko? Hallelujah. Pagka hindi mo kontrolado yung sitwasyon, pagka yung mga nakapaligid sa iyo ay walang tiwala na sa iyo,
okay lang. Dahil ang Panginoon ang iyong pagtitiwalaan. At pagka sa Panginoon tayo nagtitiwala sa mga salita niya, sabi ni David, shall I pursue them? Lord, shall I pursue them? Mahabol ko ba sila? Mababawi ko ba? Nung sinabi ng Panginoon na habulin mo, mababawi mo, kasama ng salita ng Diyos, yung lakas para magawa mo yung sinabi ng Panginoon. Naintindihan po ba natin po? That life and strength comes from the Word of God. By every word na lumalabas sa bibig ng Panginoon, kasama nun yung kapangyarihan to accomplish kung ano yung sinabi niya. At alam yun ni David, kaya bumangon siya. Kaya Lord, sa oras po na ito, Panginoon, ano ba mga salita po ninyo na nasumpungan namin, Panginoon, sa Bible? Pangawakan nga po namin, Panginoon. Yun ang paniwalaan namin, yun ang aming tanggapin. At kamtan namin palagi yung lakas, that we may found, that we may draw strength. Maglaho man ang langit at lupa, heaven and earth will pass away, but your word will still remain. Amen. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Patuloy niyo pong ingatan, samahan, gabayan, Panginoon, ng aking po mga kapatid, mga lingkod ninyo na naririto po sa umaga po na ito. Kayo po ang patuloy na kumilos sa kanila, sa mga nagtatrabaho, Panginoon, sa mga nagbubukas ng kanila pong mga negosyo, sa mga pumapasok, Panginoon. Kayo po ang magpapalakas, mag-iingat sa kanila, sa mga kapatid na nasa misyon, o sa mga may gagawin sa kanila pong gawain. Dalain ko po ang anniversary ng Door of Faith Marinduque, District 2. Kayo po ang patuloy na kumilos po sa kanila. Ang pagsama at pagkilos ng Banal na Espiritu ay sumakanila, Panginoon. Tulungan niyo po ang Pastora Rebecca sa pagmamanage ng gawain. Holy Spirit, kayo po ang kumilos sa bawat isa sa amin. Ano man yung hirap na dinadanas na inyo pong mga anak, dalain ko po, kamtan po nila yung lakas, pag-asa na kailangan po nila upang makapagpatuloy. Salamat po sa inyo sa umaga po na ito. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Salamat po sa inyo, Panginoon. Tapat kayo, Panginoon. Maaasahan na inyong mga salita. Hindi kayo nagbabago, Panginoon, ngayon at kailanman. Ang pag-ibig ninyo ay walang hanggan. At ang awa nyo ay hindi natatapos. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Salamat po sa araw na ito. Pinupuri namin kayo, Ama, pinapasalamatan. Ito amin dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Magandang umaga po muli. God bless po sa bawat isa. Samahan po kayo ng Panginoon. Ingatan sa araw na ito. God bless po.